Pinadafa ng malakas na hangin at ulan ang ilang stall sa isang pasyalan sa Kalibo, Aklan. Ayon po sa uploader ng video, namamasyal sila nang biglang umihip ang malakas na hangin at bumuhos ang ulan. Dinarayo pa naman ang mga stall lalo na ngayong holiday season. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagdadala ng mga pag-ulan sa Aklan. Nag-swimming lang pero hindi na nakauwi ng buhay ang isang senior citizen sa Misamis Oriental dahil umano sa isang isda. Yan at iba pa sa pagtutok ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Nauwi sa trahedya ang pagligo sa dagat ng isang senior citizen sa Naawan, Misamis Oriental. Batay sa investigasyon, may sugat na indikasyong tila natusok ang 64 anyos na biktima sa kanang balikat. Hinala ng mga otoridad, inatake ng needlefish o balo ang biktima. Nagpaabot ng pakikiramay ang pamunuan ng beach resort. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng pamilya ng biktima. Sa Narvacan, Ilocos Sur, nasalpok ng motorsiklo ang isang senior citizen na tumatawid sa National Highway. Sa lakas ng impact, nasawi ang 65 anyos na pedestrian pati ang rider. Wala pang pahayag ang kanilang mga kaanak. Sa bayan ng Bantay, nagkarambola ang tatlong sasakyan. Unang nagsalpukan ang isang tricycle na papasok sa highway at paparating na kotse. Sumalpok din sa kotse ang nakasunod ditong motorsiklo. Sugatan ng tricycle driver at ang rider, habang ligtas naman ang driver ng kotse. Wala pang pahayag ang mga sangkot. Sumalpok naman sa bahay ang isang delivery truck na may kargang soft drinks. Napinsala ang nakaparadang kotse sa garahe. Ayon sa mga otoridad, nasagi ng truck ang isang minibus bago ang insidente. Sugatan ang driver ng truck at 2 pasahero ng minibus. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Sabi nga sa kanta, do you wanna build a snowman? Sa mga nagbabalak mag-White Christmas at maglaro sa snow, may isang park kung saan bida ang mga naglalakihang ice and snow structures. Kuya Kim, ano na? Marami sa atin pangarap pa maka-experience ng White Christmas. Dito sa Harbin sa China, sa sobrang dami ng kanilang snow, nabuo nilang mga ito, ang Fairy Tale Snowman Family. May taas na humigit kumulang 15 meters at gawa sa halos 4,000 cubic meters ng niebe. At kasabay ng pagdagsa ng mga turista sa Fairy Tale Snowman Family, ang siya rin pagbukas ng Ice and Snow Theme Park Festival sa Harbin. Ito ang record-breaking na 27th Harbin Ice and Snow World. Ang parke kung saan tampok ang samut-saring ice at snow structure. Gumamit ng 400,000 cubic meters ng ice at snow para mabuo ito. All ice man ngayon sa Harbin dahil sa kanilang snow festival. Alam niyo ba ang Guinness World Record para sa tallest snow person? Hawak ng mga residente ng Bethel, Maine sa Amerika. Ang nabuo kasi nilang snow woman taong 2008, may taas lang naman na 37.21 meters. Ang pinakamaliit na snowman naman, 3 micrometers lang ang laki. Gawa ito ni Todd Simpson ng Canada noong taong 2016. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Tatlong weather system ang umiirang ngayon sa bansa ayon sa Pag-asa. Easterlies ang nakakaapekto sa Metro Manila at malaking bahagi ng bansa. Nagdadala po ito ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Quezon Province, Aklan, Capiz, Davao Oriental, Bicol Region, Eastern Visayas, ilang bahagi ng Northern Luzon, Mimaropa at Caraga. Northeast monsoon o amihan naman ang nagpapaulan sa Batanes, habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa Soc-Sargen, Barm, Sulu at Davao Occidental. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng light to heavy rains bukas sa Palawan, Sorsogon, Camarines Norte at ilang lugar sa Cagayan. Light to intense rains naman ang posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Visayas, gayon din sa Mindanao. May chance ring ulanin bukas ang Metro Manila. At kagnay po ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, nanawagan po ang NBI sa mga dumaan sa bahagi ng Cannon Road kung saan po nakita ang kanyang labi na makipagtulungan kung meron po silang video recording roon. Ang hepe naman ng pulisya ng Tuba Benguet, sinibak dahil sa pagkukulang umano sa pag-secure ng ebidensya.
At mula sa Baguio City, nakatutok live si Bea Pinla. Bea? Pia, kinumpirma ng DILG na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang natagpuang walang malay na babae sa bangin sa Tuba Benguet kamakailan. Ang natagpuang babae na walang malay sa bangin sa Tuba Benguet nitong Huwebes, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na si dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Yes, DNA fingerprint results are consistent na siya yun. Isinailalim sa autopsy ang mga labi ni Cabral kaninang madaling araw. Yung autopsy po ay no signs of foul play. Wala pong ligature marks, wala pong sinakal, wala pong gunshot wound, wala rin pong knife wounds. So, ang kanyang cause of death as determined by autopsy is blunt force trauma from the fall. So, yung kanan bahagi po ng mukha niya ay sira. Yung likod ng ulo niya ay basag rin. Ang kanyang rib sa kanan rin ay tinusok ang kanyang internal organs. Tapos ang parehong kanyang kamay ay badi rin. 30 meters yung binag sa kanya, parang 30-story building, 10-story building. Okay po. Tunod niya. Okay po. So, consistent siya na blunt force trauma ang cause of death. Nananatiling person of interest ang driver ni Cabral na si Ricardo Hernandez. Nang tanungin kung may posibilidad bang sadyang itinulak ang dating opisyal, Nung alas 8 pa ng umaga, nung una silang dumaan doon, ay lumabas na siya ng kotse, nagpatigil doon at umupo na po kung saan siya tumalon. Umupo na po siya ron. Nakita lang siya ng pulis, sideta siya, bumalik siya ng kotse at umakyat ng hotel. Pag-akyat pa ng hotel ay mag-isa naman siyang tumira doon. Tapos after 1 hour, bumaba rin. Saka siya bumaba na naman sa very same spot. Doon nila nakita doon na nangyari lahat. ang NBI nananawagan sa mga dumaan sa Cannon Road sa pagitan ng 9 a.m. hanggang 7 p.m. noong December 18 na ibahagi sa kanila ang anumang video recording. Pero sabi pa ni Remulla, kumbinsido silang walang foul play sa pagkamatay ni Cabral. So far, no signs of foul play. Yung kanyang kotse ay walang nakitang struggle. Yung kanyang yung lugar na yun ay walang nakakita ng kahit anong anomalya doon. Wala kami nakuwang suicide note. So we have to assume it is a mental health issue. Nakikipag-ugnayan pa rin ng mga otoridad sa pamilya ni Cabral para makuha ang cellphone nito. Ang sabi ng husband ay after the cremation daw. Kukuha rin ng warrant ang mga otoridad para masuri ang hotel room kung saan nag-check-in umano si Cabral bago ang trahedya. Dagdag ni Remulla, nakita na ng pulisya ang CCTV footage galing sa hotel. Ang mga abogado ng pamilya ni Cabral nagbigay ng sulat sa hotel kung saan nagpunta ang dating Yusek para pigilan ng anumang aktibidad sa kwarto, lalo na ang paghalugog dito kapag walang mapakitang court order o search warrant ang mga otoridad. Sa isang pahayag, iginiit ng legal counsel ng mga kaanak ni Cabral na walang kriminal, civil o administrative na kaso laban sa dating opisyal. Kaya wala ang nilang legal na dahilan para kunin ng mga otoridad ang cellphone at iba pang gamit nito. Hindi na rin daw dapat isailalim sa DNA test ang mga labi ni Cabral dahil kinilala na ito ng mismong pamilya niya. Insensitive at inappropriate din anila ang mga paratang na posibleng pineke ni Cabral ang kanyang pagkamatay. Muli rin nilang iginiit na ilang beses nang itinanggi ni Cabral ang pagkakasangkot niya sa maanomalyang multi-billion peso flood control project scandal. Ang hiling na lang nila ngayon, maiuwi na ang mga labi ni Cabral para makapagluksa na sila ng maayos. Tinanggal naman sa pwesto ang hepe ng Tuba Municipal Police dahil sa mga pagkukulang umano nito sa pag-secure sa mga ebidensyang makatutulong daw sana sa investigasyon. Pia, ngayon natapos na ang autopsy. Inaabangan natin kung mapagbibigyan na ba ang hiling ng pamilya ni Cabral na maiuwi ang mga labi nito. Samantala ngayon, papunta na ang NBI sa hotel kung saan nag-check-in umano si Cabral at may bitbit silang search warrant para sa kwarto nito. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Bea Pinla. Unique and full of magic ang mga kinarir na Christmas display ng ilang Kapuso stars. Ang kanilang Christmas flex silipin sa chika ni Athena Imperial.
It's the time of the year para kay Gabby Garcia to decorate her Christmas tree. Kakulay ng mga puso at halos mapuno ng Christmas balls ang classic red tree ni Gabby. Ramdam agad ang Christmas magic dahil sa pine cones at candlelight. Ang Christmas tree naman ni Max Collins full of fur love dahil sa mga ornament nitong stuffed animals at white roses. Contrast din sa white theme ang red Christmas balls. Sabi ni Max, ito ang naisip niyang theme dahil mahilig sa animals ang kanyang anak. Ang aesthetic namang Christmas tree ni Nadine Samonte, bukod sa Christmas balls, may mga nakasabit ding toy collectibles. May malalaking toy figures din on the side na may gothic at cyberpunk look. Golden Christmas tree naman ang Finlex ni Rojan Cruz. At ang nasa tuktok, imbes na star, golden glitter berry stamps. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia? Salamat, Nelson. Mga kapuso, update po sa investigasyon sa nawawalang bride-to-be sa Quezon City. Lumabas po sa pagsusuri ng cellphone ni Shera Dewan na nakararanas siya ng financial distress o problema sa pera. Ang kay QCPD Director Police Colonel Randy Glenn Silvio, lumalabas na konektado ang problema ni Dewan sa pagpapagamot sa kanyang ama at sa nakatakda niyang kasal. Nakita rin sa web history sa mga gadget ni Dewan na naghahanap siya ng gamot na pwedeng magresulta sa pagkamatay. Iniimbestigahan na ito ng pulisya. Sinusuyo na rin ng mga pulis ang Dumaguete City kung saan nakatira ang mga kaanak ni Dewan. 50 gintong medalya ang napanalunan ng Pilipinas sa halos 2 linggong bakbakan ng mga atleta sa 2025 Southeast Asian Games. At mula sa Bangkok, Thailand, nakatutok live si Jonathan Andan. Jonathan, sawadee ka! Yes, Pia, tapos na ang mga laro ng 2025 SEA Games dito sa Thailand. Matapos ang halos 2 linggo. Andito ako ngayon sa Rajamangala Stadium. Ito yon. Diyan mamaya gaganapin yung closing ceremony ng 2025 SEA Games. Pero bago po natapos ang torneo, humabol pa po ng gintong medalya kagabi ang Gilas Pilipinas. Tumagungdong hanggang sa labas ng stadium ang sigawan ng mga Pinoy na saksi sa pagdepensa ng Gilas Pilipinas sa gintong medalya sa 33rd SEA Games. Pinataob ng ating men's basketball team ang koponan ng Thailand sa baluarte nito kagabi, 70-64. Kaya Pilipinas pa rin ang hari ng basketball sa Southeast Asia. Diriwang po ngayon yung mga Pilipino dito sa Bangkok, Thailand. Kakapanalo lang po ng Team Pilipinas, Gilas Pilipinas sa men's basketball game. Laban sa koponan ng Thailand, gold, ginto ang may uuwi ng Pilipinas dito sa 2025 SEA Games sa Thailand. Anong cheer? Let's go Philippines! Let's go! Let's go Philippines! Let's go! Ito yung pinaka-first SEA Games ko, so parang ganito pala yung feeling na maging makagawa ng gold. I'm really proud of the team. I'm happy for the Filipino people who followed the team and wanted them to win so bad. This entire experience has been a challenge for me. Kita nyo naman ginawa nila ng port, di ba? Hindi na basketball yan eh. Paala na kung anong tawag ito, daya na ata yun eh. Pero itag-isa pa rin kami, lumabang pa rin kami. Kahit anong gawin, basta Pilipino yung kalaban. Ka-back-to-back nila sa ginto ang Gilas Pilipinas women's team na pinadapa rin ng Thai counterpart sa final score na 73-70. Masaya nga yung feeling daming nanood na super happy ako sa crowd. Talagang nag-support sila kahit sa Thailand yung game. Sa boxing, walang kawala sa malalakas na suntok ng Olympian na si Yumir Marshall ang pambato ng Indonesia. Ang resulta, split decision, 4-1. Kaya nakuha ni Marshall ang kanyang ika-5 gintong medalya sa SEA Games. Hindi po sana ako lalaban dito dahil sa handram nila. Hindi po yun safe, hindi mapoprotektahan yung kamay namin. Ito, na-injury yung kamay ko, sabi ko bahala na. Kahit ma-injury ako o palitan naman yung kamay ko pag after ng laban, basta mag-represent po ako.
Pia, si Yumir Marshall ang flag bearer ng Pilipinas mamaya sa parada sa closing ceremony. Ang susunod pong host ng SEA Games ay ang bansang Malaysia. Yan muna ang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media. Nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. At mga kapuso, palapit na nga ng palapit dahil 5 tulog na lang. Pasko na. At yan po, ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.